Isa pong Pinoy sa Alberta ang may-ari na ngayon ng isang elite level na hair salon sa Alberta. Biktima na ang kababayan ng diskriminasyon na bankrupt pa pero naitayo pa rin ang matagumpay na negosyo. Narito ang report. Sa edad na 19 na taong gulang, naggugupit na si Roberto Balistoy sa Qatar. Makalipas ang nasa kalahating dekada, bumalik ng Pilipinas at naging hairdresser sa isang salon sa Manila Peninsula Hotel. Taong 2007, na-recruit si Balistoy ng Chatters Salon sa Alberta. Siya ang kauna-unahang Pilipinong hairdresser ng Chatters sa Red Deer noon. Pero di tulad ng Qatar at Pilipinas, sumalubong kay Balistoy sa Canada ang diskriminasyon. Pag nalaman lang akong gugupit, brown skin, talagang harap-harapan, papuntay ka sa gilid sa servisyo. I don't want you to cut my hair. Okay? So, sorry, but I don't want you to cut my hair. Umiyak talaga ako literal. Naalala ko ngayon, umiyak pa rin ako. Kasi iba yung emosyon mo nun. Parang feeling mo nanliliit ka sa sarili mo. Naging hamon din kay Balistoy ang klase ng Ingles sa Canada na hindi tulad sa Pilipinas. Puro puti, siyempre yung English natin, good for 2 hours lang kuminsan eh. So, nahihirapan akong makipag-communicate. Pero ang ginawa ko, hindi ako na-discourage. Nanonood ako ng mga English movies, tapos naipag-usap sa kanila. Pero makalipas ang isang dekada, nakapagtayo na ng sarili ang mag-asawang Balistoy, ang Studio Roberto Elite Hair Salon sa Red Deer, Alberta. As in, hindi kami zero as negative. Kasi puro utang kami no, bago umalis ng Pinas. Tapos pagdating dito, utang pa din. Ang laki ng utang niya kasi yung pamasahe namin, yung mga processing. Kumpleto na ngayon sa serbisyo ang salon ni Balistoy mula sa haircut hanggang sa medical aesthetics. Nakikipagsabayan na ang kanyang salon sa mga Canadians. Pero may nakikitang isang problema si Balistoy, lalo na sa mga kapwa Pilipinong may negosyo ring salon. Wala kasi kaming tinatawag na parang organisasyon kayo na pare-pareho kayo ng presyo, hindi kayo naghihila ang pababa. Pero isaan niya sa kanyang mga pangarap, magkaroon pa ng mas maraming Pilipinong nagnenegosyo sa Canada. If you dream big, tapos huwag kayong panghinaan ng loob na mangarap. Kasi yung pangarap natin yan, eventually, magkakaroon ng yung magiging bunga. Less than 3 years, nagkaroon na kami ng bahay at pinag-pray namin, ang ganda pa ng binigay ni Lord na talagang siya na nagagamit namin ngayon as promise kay God na para sa house church. Yon, nagmi-ministry kami ng mga tao. Hanapin lang daw sa Google at Facebook ang Studio Roberto kung nais makipag-ugnayan sa kanila. Hindi nila imposible ang maging matagumpay at maipagmalaki ang galing ng Pinoy sa industriyang ito dito sa Canada.